Aswang, engkanto, multo, at mga kababalaghang nagdudulot ng takot na mahirap matanggal. Subalit nang iniwan niya ako, ay mas natakot na akong magmahal. Huwag niyong hawakan ang pechay ko. Huwag niyong hawakan ang pechay ko. Dapat lang yan sa pechay mo. Mabuti pa yung pechay ni Odette. Sariwa at mabango. Nasadlak sa kahirapan ng baryo Makabanti. Nagdaan kasi sa baryong yun ang napakatinding sakuna. Sinakop kasi ng lahi ng mga aswang ang nasabing lugar. Halos kalahati ng populasyon ng baryong yon ang nalagas. Pinagkakatay ng mga aswang ang mga tao roon. At ang mga natirang buhay ay binihag at ginawang alipin. Kung baga ay nakapila na sila sa kakaharaping kamatayan. Magsisilbing lamang sikmura ang kanilang mainit na karne at mga lamang loob sa mga mababangis na halimaw na sumakop sa baryong yun. Mabuti na lamang at napadpad sa baryong yun si Kikay, isang katutubong babaylan na nagtataglay ng karunungan. Hindi niya kayang lumaban sa mga aswang noong mga panahong yun. Subalit siya ang may kagagawan, kung kaya't nang hina ang mga aswang, na siya namang sinamantala ng mga alipin at mga bihag para pagpapatayin ng mga aswang na sumakop sa baryo ng mga ito. Marami ang nakasaksi sa salamangkang ginawa noon ni Kikay. Umihip lang ito ng bulong sa hangin noong mga panahong yun, at pagkatapos ay bumuhos ang ambon mula sa langit na bumasa sa mga halamang pumapalibot sa baryo Makabanti. Naglabas ng napakabahong amoy ang mga puno't halaman ng baryong yun na nagpahina sa lahat ng aswang. Nawala ng lakas ang mga halimaw na dahilan ng pagkatumba ng mga yun sa lupa. Doon na nagbigay ng hudyat si Kikay para sa mga tao na kumuha ng kahit anong matulis na bagay at itusok sa dibdib ng mga nanghihinang aswang. Ngayon nga ay napakasagana na ng baryo Makabanti. Sagana na sa mga aning gulay at mga malulusog na alagang hayop ang mga naninirahan doon. Ikinakalakal na rin nila ang mga yun sa kapatagan para magkaroon ng mga produkto na kinakailangan nila sa pang-araw-araw na pamumuhay. Si Kikay naman ay nakontentong manirahan sa bukana ng baryo. Katulad ng iba ay nag-alaga rin siya ng mga baboy at manok para sa kanyang ikabubuhay. Sangkatutak rin ng mga tanim niyang pechay sa kanyang bakuran. Araw-araw niya iyong binabasa ng tubig na siya namang nagiging dahilan para umalingasaw sa buong paligid ang napakabahong amoy. Marami ang nagtataka kung bakit patuloy na nagtatanim at nag-aalaga ng pechay si Kikay. Gayong hindi niya naman ikinakalakal o ipinagbibili ang mga yun. Kung ano man ang personal na dahilan ni Kikay tungkol sa bagay na yun, ay walang nakakaalam. Wala namang nagrereklamo sa dulot na mabahong amoy ng pechay ni Kikay na palaging basa. Sanay na ang mga taga roon. At isa pa ay si Kikay naman ang dahilan kung bakit natalo nila ang mga aswang na sumakop sa kanilang baryo noon at kumitil ng maraming buhay ng mga taga roon. Hanggang sa dumating sa kanilang baryo
ang isang negosyanteng babae na si Odette. Doon sa baryong iyon, nagtayo ng taniman at manukan. Isa sa mga pananim nito ay mga pechay rin. Isa kasi yun sa mga nagdadala sa kanya ng malaking halaga kapag ikinakalakal niya iyon sa patag. Isang beses ay namasdan niya ang napakaraming tanim na pechay ni Kikay. Napakaganda ng pagkakatubo noon. Kung itsura lang ang pagbabasehan, ay higit na namumukadkad ang pechay ni Kikay kesa sa pechay ni Odette. Ang pinagkaiba nga lang talaga ay napakabaho ng pechay ni Kikay kahit palagi namang nahuhugasan yun. Nag-isip ng gagawin si Odette. Kailangang matanggal ang mga pechay ni Kikay sa baryong yun. Malaking banta kasi iyon para sa negosyo niya. Baka kasi maging karibal niya si Kikay sa hinaharap pagdating sa negosyo. Madali niyang pinuntahan ang pinuno ng baryo para ireklamo ang napakabahong amoy. Agad namang tumalima ang pinuno at tinungo ang bukana ng baryo para kausapin si Kikay. Kikay, meron kasing nagrereklamo sa mga pechay mo. Napakabaho raw. Di ba hindi mo naman ikinakalakal ang mga yan? Bakit hindi mo nalang tanggalin? O di naman kaya ay palitan ng bagong pananim? Paliwanag ng pinuno sa katutubong babaylan na si Kikay. Apo Tamayo, hindi naman tungkol sa mga tanim ko ang punteriya ng negosyanteng yun. Kahit mapatanggal ang mga tanim kong pechay, ay patuloy pa rin gagawa ng usapin ng babaeng yun para pabagsakin naman ang iba kong pinagkukunan ng ikabubuhay. Nangangamba kasi ang babaeng yun na baka maging banta ako sa lumalaking negosyo niya. At isa pa po, Apo Tamayo, baka pagsisihan yung mga taga-baryo kapag nawala ang mga tanim kong pechay. Oo nga at hindi kaaya-aya ang amoy nito. Pero may dahilan kung bakit mabaho ang pechay ko. Ituring mo itong isang babala, Apo Tamayo. Magbibigay ng kapahamakan ng pagsunod sa mga ninanais ng babaeng yun. Magalang nalita niya ng babaylan. Yumuko pa iyon sa harap ng pinuno bilang pagbibigay galang, tsaka tumalikod at pumasok sa kubo nito. Dahil doon ay naging buo ang pasya ng pinuno. Malaki ang utang na loob nila kay Kikay. Hahayaan niyang gawin nito ang mga nais gawin. Total ay hindi naman yon nagbibigay ng kapahamakan sa mga taga-baryo. Dahil doon ay nagnitngit sa galit si Odette. Ang ginawa nito ay nagbigay ng malaking halaga sa ilang mga taga-baryo para sirain ang mga tanim na pechay ni Kikay. Sadya ngang kayang tapalan ng salapi ang alinmang kabutihang nagagawa sa iyo ng isang tao. Nakakabulag ang pera. Tinanggap ng karamihan ng mga taga-baryo ang salaping iniumang sa kanila ng inggiterang negosyante. Tinungo ng mga taga-baryo ang bukana ng baryo kung saan nakatirik ang kubo ni Kikay. Nagsisigawan ng mga yon. Pinapatanggal ang mga tanim na pechay ng babaylan. Ngunit nanindigan ng katutubong babaylan. Hindi pumayag na tanggalin ng kanyang pananim ang kanyang mga tanim na pechay. Subalit sadyang mapusok na ang mga taga-baryo. Ipinagbili na ng mga ito ang dignidad sa salaping ibinayad sa kanila ng inggiterang negosyante. Sabay-sabay ang mga itong lumapit sa mga pechay ni Kikay at sinira ang mga yon. Pinagbubunot at pinagtatapakan. Walang itinirang ni isang nakatanim sa lupa. Huwag niyong hawakan ang pechay ko! Huwag niyong hawakan ang pechay ko!
Dapat lang yan sa pechay mo. Mabuti pa yung pechay ni Odette. Sariwa at mabango. Sabay-sabay pang nagtatawanan ng mga yon habang ginagawa ang kalapastanganan sa mga pechay ni Kikay. Sige, sirain nyo ng lahat. Siraan nyo ng lahat ang bagay na pumuprotekta sa inyo laban sa mga aswang. Sigaw ng katutubong babaylan. Subalit walang ni isa man ang nakinig. Labis na dinamdam ni Kikay ang nangyari. Kinagabihan din ng araw na yon ay nilisan niya ang baryo. Hindi na kasing lakas ng dati ang kanyang salamangka. Hindi niya na kayang umihip ng bulong sa hangin na magpapabagsak ng malawakang pag-ambon na siyang sisipsipin ng mga puno't halaman na siya namang magdudulot ng napakabahong amoy para mapahina ang mga aswang. Kaya ang tangi niya nalang ginawa ay magtanim ng mga pechay. Araw-araw niya iyong binabasa ng salamangka para magdulot ng mabahong amoy na siyang nagbibigay ng proteksyon sa baryo. Sa halos 10 taon ng kanyang pagtatanim ng pechay ay walang ni alinmang lahi ng aswang ang nagtangkang muling sumakop sa baryong yun. Isang linggo ang nakalipas. Natunton ng pinunong si Apo Tamayo kasama ng 2 tauhan nito ang bagong kubong tinitirhan ni Kikay na malayo sa baryo. Kikay, tulungan mo kami. Ang baryo muling sinalakay at sinakop ng mga aswang. Tulungan mo kami, Kikay. Aswang, engkanto, multo, at mga kababalaghang nagdudulot ng takot na mahirap matanggal. Subalit nang iniwan niya ako, ay mas natakot na akong magmahal. Tahimik lang si Kikay ng mga oras na yun. Tila matinding pinag-iisipan ang nararapat na itugon sa dalang balita at hinihinging tulong ng matandang pinuno na si Apo Tamayo. Mahigit 1 linggo na nga pala ang nakalilipas. Pero parang kahapon lang ang mga naging pangyayari. Sariwa pa rin sa isip niya ang kalapastanganan na ginawa sa kanya ng mga taga-baryo na minsan niya nang nailigtas mula sa kamay ng mga aswang na dating sumakop sa baryo ng mga yon. Labis na kumukurot sa kanyang puso ang ginawang pagsira ng mga ito sa mga tanim niyang pechay na siyang pumuprotekta sa baryo laban sa alinmang lahi ng mga aswang. Hindi niya pinanatili ang mga pechay na yon na nadidilig ng salamangka para lamang sa sarili niya. Ginawa niya ang lahat ng iyon para sa mga taga-baryo. Pero hito at kalapastanganan ang isinukli ng mga yon sa kanya. Apo Tamayo, hindi ba't nag-iwan na ako sa inyo ng isang babala? Nakapahama ka ng maidudulot ng pagsunod sa babaeng yun? Tinig ni Kikay na may halong pagdaramdam. Ang tinutukoy niya ay ang inggiterang negosyanteng si Odette na nag-udyok sa mga taga-baryo na sirain ang mga pananim niyang pechay kapalit ng salapi. Labis kong ikinakalungkot ang nangyari, Kikay. Pero nagsusumamo ako sa iyo. Sa huling pagkakataon, Kikay, tulungan mo ang mga taga-baryo. Ikaw lang ang tanging makagagawa noon. Pagsusumamo pa rin ang pinuno.
Madarama sa tinig nito ang labis na kalungkutan, takot, at sinseridad. Hindi na ako kasing lakas katulad noong panahong ginamitan ko ng Salamanca, ang lahi ng mga aswang na sumakop sa baryo. 10 taon na ang nakararaan. Hindi ko na kayang tumawag ng ambon sa pamamagitan ng bulong na siyang didilig sa mga puno't halaman na magdudulot ng matinding amoy na siyang magpapahina sa alinmang uri ng aswang. Yung mga pechay ko, Apo Tamayo, iyon ang nagbibigay proteksyon sa baryo na siya namang sinira ng mga taga roon. Kayo ang naglagay sa mga sarili nyo sa kapahamakan. Paliwanag pa ng katutubong babaylan na si Kikay. Tanging hagulgol na lang ang naging kasagutan ng pinuno at ng 2 pang alalay na kasama nito. Labis na nilukob ng matinding kahihiyan ng mga sarili dahil sa mga narinig mula sa babaylang nagligtas at promotekta sa kanila ng matagal na panahon. Itigil na po ninyo ang pagluha, Apo Tamayo. Oo nga at hindi na ako kasing lakas katulad ng dati. Pero hindi ko naman sinabing wala na akong kakayanang gumamit ng Salamanca. Tanging naisambit ni Kikay na nagpaaliwala sa mukha ng pinuno at ng 2 nitong alalay na naninimdim. Mababanaag kasi sa mukha at boses ng babaylan na nakahanda pa rin itong tumulong sa kabila ng kalapastangan ng naranasan nito mula sa mga taga-baryo. Nagbigay na nga ng panuto ang katutubong babaylan sa pinuno at 2 alalay nito. Dapat ay makabalik sa baryo ang 3 at manatiling alipin. Magpanggap na hindi nakahingi ng tulong ang mga ito mula sa labas ng baryo. Dapat ay pasikretong ipamalita ng 3 na sa makalawa ay darating sa baryo ang babaylan. Inamin din ni Kikay sa pinuno na hindi niya na talaga kayang tumawag ng ambon mula sa kalikasan, kung kaya't ang nararapat gawin ng mga taga-baryo ay mag-imbak ng mga tubig. Sa araw ng makalawa ay dapat na ilabas na ang mga tapayan ng tubig mula sa kani-kanilang kabahayan o bilangguan. Iyon ang gagawin niyang ambon. Mas madali iyon kaysa tumawag ng tubig mula sa batis at hamog. Kamatayan ng kapalit kapag sumobra sa paggamit ng Salamanca ang katutubong babaylan na si Kikay. Isa pa sa mga dapat ihanda ng mga taga-baryo ay ang mga pinatulis na kawayan. 30 segundo lang ang itatagal ng bisa ng Salamanca na magpapahina sa mga aswang. Dapat na maging mas mabilis ang gagawing pagkilos ng mga taga-baryo kesa noong unang iniligtas niya ang mga ito. Iba na ang sitwasyon ngayon. May limitasyon na ang kanyang kapangyarihan. Mainam na pinakinggan ng 3 ang bawat panutong inilatag sa kanila ng katutubong babaylan. Bago umalis ang mga ito, ay isang pakiusap ang inihabol ni Kikay. Apo Tamayo, pakiusap, kahit anong mangyari, huwag po kayong mamamatay. Kailangan ng mga taga-baryo ang isang pinuno. Iyon lamang at matapang na bumalik sa baryo ang pinuno at 2 nitong alalay. Bit-bit ang katapangan at panibagong pag-asang nasumpungan ng mga ito mula sa pakikipag-usap sa katutubong babaylan. Naging matagumpay ang palihim na pagbabalik ng pinuno at 2 nitong alalay sa loob ng baryo na kasalukuyang pinamumunuan ng mga aswang. Araw-araw ay may 1 hanggang sa 3 taga-baryo ang pinapatay at pinagsasaluhan ng mga aswang. Ang iba naman ay pinahihirapan. Hindi pinapayagang lumabas sa kani-kanilang mga bahay at bilangguan. Nakalalabas lang ang mga taga-baryo kapag may mga dapat ipagawa
ang mga aswang sa mga ito bilang mga alipin. Sa pamamagitan ng pag-ukit ng kapitan sa mga dingding ng bahay, ng mga simbolong tanging ang mga taga-baryo lang ang nakakaintindi, ay naikalat sa buong baryo ang panuto na nagmula sa katutubong babaylan. Naging maingat ang lahat. Siniguradong nakahanda na ang imbak ng mga tubig at mga pinatulis na mga kawayan sa araw ng pagdating ni Kikay, ang katutubong babaylan na kanilang tagapagligtas. Dumating na nga ang makalawa, ang nakatakdang araw na muling ililigtas ng katutubong babaylan ang baryong lumapastangan sa kanya. Bago niya pasukin ang baryo, ay umusal siya ng dasal na magsisilbing sa bulag para hindi siya makita o maramdaman ng mga nakakalat na aswang. Tagumpay ang kanyang pagpasok sa loob ng baryo. Tahimik niyang inikot ang kabuuan noon at hinawakan ng lahat ng tapayan at iba pang imbakan ng tubig na nasa labas ng mga kabahayan. Habang ginagawa niya ang bagay na yon, ay sinasabayan niya rin yun ng pag-usal ng dasal. Nang tapos niya nang mausala ng dasal ang lahat ng imbakan ng tubig, ay pumosisyon na siya sa pinakasentro ng baryo. Doon na niya itinaas ang dalawa niyang kamay habang bumibitaw ng mga pagbulong. Ang lahat ng tubig mula sa mga imbakan noon ay umangat patungong langit. Ilang segundo lang ay bumagsak ang mga yon, kawangis ng mahinang ambon. Nabasa ng tubig ang lahat ng mga puno't halaman sa baryong yon. Umalingasaw ang napakabahong amoy na inilalabas ng mga puno't halaman. Doon na naibunyag ang bulto ni Kikay. Sa mga oras na yun ay nakikita na siya ng mga taga-baryo at ng mga aswang. Nanghina ang mga aswang dahil sa mabahong amoy na nalalanghap ng mga ito. Doon na nagbigay ng hudyat si Kikay. Bilisan ninyo! Itarak nyo ang mga kawayan sa dibdib ng mga aswang. 30 segundo lamang ang mayroon tayo. Bilisan nyo! Subalit na hinto ang kanyang pagsasalita. Nang tignan niya ang kanyang sikmura, ay tumagos doon ang matulis na dulo ng kawayan. Nang lingunin niya ang kanyang likuran, ay naroon ang galit na si Odette, ang inggiterang negosyante. Hayop kang babae ka? Dahil sa pag-alis mo ay naging alipin tuloy ako ng mga aswang. Nasira din ang negosyo ko. Tinig ng inggiterang babae. Dahil sa nangyari ay mabilis na lumipas ang 30 segundo. Nanumbalik ang lakas ng mga aswang na naroon. Nagpambuno ang mga aswang at ang mga taga-baryo. Sadyang malalakas ang mga aswang. Kitang-kita ni Kikay na ang ilan sa mga taga-baryo ay kinikitilan na ng buhay ng mga aswang. Wala nang ibang pagpipilian si Kikay. Umusal siya ng dasal sa kanyang daliri at itinuro iyon sa babaeng inggitera. Dahil doon ay nawalan ng malay ang babaeng tumusok ng kawayan sa kanyang likod. Bagaman nang hihina, ay binali niya ang dulong bahagi ng kawayan na tumagos sa kanyang sikmura. Muli siyang umusal ng mga dasal at mga pagbulong. Sabay tarak ng binali niyang dulo ng kawayan sa kanyang dibdib na tumarak din sa kanyang puso. Dahil sa orasyong iyon na ginawa ni Kikay, ay bumuhos ang napakalakas na ulan. Hindi na yun basta ambon lang. Ang mga nabasang aswang ay biglang huminto sa pakikipaglaban. Tila na hipnotismo ang mga yun, kasabay ng pagbagsak sa lupa. Ang mga katawan noon ay inusbungan ng mga maliliit na dahon. Ilang segundo pa ay naging pechay ang mga mumunting dahong iyon na naglabas ng napakabangong amoy na humalimuyak sa kabuuan ng baryo. Kasabay ng pagbuhos ng ulan
ay ang pagbuhos din ng luha ng mga taga-baryo. Pinanawan na ng buhay si Kikay habang nakatayo sa sentro ng baryong yun. Sa kabila ng malakas na hagulgol ni Apo Tamayo, ay dumampot ito sa lupa ng isa sa mga nagkalat na kawayang pinatulis ang dulo. Lumapit ito sa walang malay na si Odette. Dinuraan ng nakahigang babae, malapit sa nakatayong labi ni Kikay. Bilang pinuno ng baryong ito, hindi ako makapapayag na hindi mo kasabay ilibing ang aming tagapagligtas. Hindi niya na hinintay na magkamalay ang babaeng inggitera. Mabilis na itinarak ni Apo Tamayo ang kawayan sa dibdib ng inggiterang babae. Lumipas ang panahon at wala nang alinmang lahi ng mga aswang ang nagtangkang sumakop sa baryo Makabanti. Panghabang buhay na ang proteksyong iginawad sa kanila ng kanilang tagapagligtas, ang katutubong babaylan na si Kikay, at ang iniwan nitong mga pechay na humahalimuyak na ang bango.